ang isang screening officer sa NAIA habang isinusubo ang kinupit na dolyar sa wallet ng isang pasahero. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Huli sa CCTV ang isang babaeng security screening officer sa NAIA matapos lunukin ang mga nakatuping pera na nagkakalaga ng $300. Kasunod ng ulat ng umano'y pagnanakaw sa isang papaalis na pasahero nitong ikalawang linggo ng Setyembre. Sa isinagawang investigasyon ng airport authorities matapos magreklamo ang pasahero, unang kinapkapan ang naturang security screening officer pero walang nakuha sa kanya. Nang reviewin ang kuha ng CCTV sa lugar, pasado alas 8 ng gabi nang ilagay ng complainant ang kanyang shoulder bag sa inspection tray at dumaan siya sa advanced imaging technology machine. Sunod nito, dinala na naturang security screening officer ang tray kung nasa ng bag ng biktima sa inspection table at nagsagawa ng manual search sa harap ng complainant. Base sa ulat, matapos ang ginawang inspeksyon, may kitang lumayo sa bag ang screening officer habang tila may hawak ito sa kanyang kaliwang kamay na sinundan ng mabilis na paglalagay sa kanyang bewang at saka bumalik sa inspection table. Matapos ito, bumalik sa screening area ang complainant matapos madiskubring bukas at nawawalan siya ng pera sa wallet. Pasado alas 8:30 naman nang magkaroon ng komprontasyon ng pasahero, ang security screening officer at iba pang personnel sa lugar. Bago naman mag-alas 9 ng gabi sa kuha pa rin ng CCTV, inabutan ng tubig ang security personnel na nagsagawa ng inspeksyon ng kanyang kasamahan. Tumalikod siya sa CCTV pero nahagip naman ng isa pang CCTV ang paglunok niya sa pera. Gumamit pa ng panyo ang security screening officer habang nilulunok ang mga dolyar. Base sa findings, lumalabas na kasabwat din ang dalawa pang personnel na kasama ng naturang security screening officer. Hindi naman na nagsampa ng kaso ang biktima kaugnay ng insidente. Sa inilabas na payag ng Office for Transportation Security, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa MIA at PNP Aviation Security para mapanagot ang sangkot sa insidente. Hinikayat ni OTS Administrator Undersecretary Aplasca na isumbong ang mga tauhan ng OTS na may ginagawang iligal na aktibidad para tuluyan ng malinis ang kanilang hanay. Ayon pa sa OTS, tukoy na ang sangkot sa insidente habang nagpapatuloy pa ang pagkalat ng ebidensya kaugnay nito. Rod Lagusad, para sa Bayan. Nagbabala naman ang ilang doktor sa paglunok ng perang papel. Delikado raw yan at pwedeng hindi ka na makakain pa. Nagbabalik si Shaila Francisco. Ang paglunok ng umano'y pera ng tauhan ng Office for Transportation Security, unang beses raw na naitala ng ahensya. Kaya palaisipan din sa mga investigador ang modus na ito. Nag-level up sila, so bago ito ngayon. Pero our investigators are suspecting na bakit niya nilunok. So siguro, alam na niya na masusukol na siya. So yun yung isang desperate niya na lunokin. Pero kumbinsido ang ilang doktor, pinaghandaan talaga ito. May tinatawag tayong body stuffing or body packing. Usually sa mga illicit drugs yun. So, mukhang kasi nakahanda na yung tubig So, alam na niya na lulunokin niya. So, yung tubig, makakatulong sa paglunok, Mapupush niya yung object or food, panulak kumbaga. Pero posible nga ba ito? Ayon sa mga doktor, pagkalunok kasi, unang dadaan yan sa tinatawag na esophagus, isang makipot na daanan na maghahatid sa mga ipinasok sa bibig papunta sa sikmura. Yung lapad ng ating esophagus, yung dinaraanan pagkatapos lumunok, may kukumpara sa lapad ng 20 peso coin. Ngayon, wala namang problema kung pagkairit ng mga inumin yung pumapasok dito dahil natutunaw naman or lumiliit pagkatapos natin nguyain. Ang problema, pag nagpasok ka ng mga foreign objects, lalo na yung malalaki at matitigas na mga bagay. Sa kaso ng pera, kaya kasi siyang matupi para magkasya sa esophagus. Ang problema, hindi yan madadigest o matutunaw. So yung pera gawa sa fiber. Yung US dollar bill, if I'm not mistaken, gawa sa cotton and linen. So gaya ng papel, pag nabasa natin, 'di ba? Ang lambot sobra. Pareho lang 'yan sa pera. Pag sinundan natin ng tubig or nabasa ng ating digestive secretions, lalambot din siya. So mas mabilis siya makakadaan sa ating bituka. Dahil hindi natin na-digest ang pera, gawa kasi siya sa fiber, so malalabas natin siya ng buo. Usually, 10 to 72 hours ang gastrointestinal transit time, pero sabihin na natin 1 to 2 days.
Delikado yan, lalo na kung bumara sa esophagus at posibleng butasin ng intestine. Oras na mangyari yan, maituturing na itong medical emergency. Kaya payo ng eksperto, huwag itong gawin. So mas malaking disgrasya pa ang mangyayari sa inyo. Yung risk sa common tao, syempre, hindi ka na makakain. Kasi huwag nyong gawin yon kasi mapapagastos lang kayo. For sure, ma-hospital kayo, tapos syempre maraming gagawin sa inyo, pwede kayong ma-endoscopy, pwede pa kayong maoperahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.